Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all, Scorpio. Kung na mensahe po ninyo, the world energy. See, the world is time for completion, time for achievement, for happiness, for success, for joy. Maraming biyaya ang paparating, Scorpio. Lalo-lalo na kung ano man yung mga ginagawa ninyo, mga endeavor ninyo, pinag-e-effortan ninyo, kung ano man ito, trabaho man yan, task man sa inyo, or whatever it is, no? Pagtatagumpayan mo na yan. There is, going to be completion dito sa mga ginagawa ninyo. Kaya, syempre, mag-i-end na yan, and when there's ending, there is beginning, hindi ba? Kaya sa ngayon, meron din mga opportunities dito na dadating sa inyo para makapagsimula kayo ng bagong chapter sa buhay ninyo. Magsisimula kayo ng bagong phase sa buhay ninyo at this time. So, good luck to that. This is also a time for success, kaya yung mga success na yan, you deserve, no, to celebrate your successes, kaya i-enjoy ninyo yan before you embark on a new beginning. I-enjoy ninyo muna yan para mas maging motivated and inspired kayo, no, habang papunta kayo doon na naman sa kung ano naman ang sisimula ninyong bagong phase sa buhay ninyo. May travel din kayo, no, na napipinto siguro dito. That could be international travel. So, good luck. We have 5 of Swords. Ayan. So, siguro merong hindi kayo pagkakaintindihan dito with someone. Maybe you have walked away from someone, or yung kausap ninyo dito yung nag-walk away from you. May diskusyon, no? Maaaring may diskusyon or saywar. Depende sa inyong sitwasyon. But definitely may hindi kayo dito pagkakaintindihan with someone. Tower energy, merong sudden change na mangyayari sa buhay ninyo sa ngayon, at ito ay pagbabago na hindi ninyo plinano, no? This is the universe intervening in your circumstances sa ngayon. Yung universe dito ang gagawa ng pabor para sa inyo, para mabago na ang inyong sitwasyon. Kaya medyo medyo may gulat factor ito at surprise element para sa inyo. Pero sa una, maaaring may discomfort kasi syempre hindi ninyo ito inaasahan. Pero at the end of the day, you will realize na sana pala noong pa to nangyari, no? Kasi kung saan kayo dadalhin ng event na to, this is going to be in alignment with your purpose and your destiny. Kaya magiging maayos na kayo, no? Mas magiging maayos na ang inyong sitwasyon. So, we have 10 of Pentacles, and this is about wealth, no? This is about kayamanan, kaperahan, financial future, financial stability, and security. Maring ito yung pinagtatrabahuan ninyo, at maaring ngayon you're going to achieve that, no? Maaring isa ito sa ma-accomplish nyo na sa ngayon, no? Na nakapag-ipon na kayo, nakapag-establish na kayo ng inyong financial future, or baka konkreto na ang panggagalingan ninyo ng pera. Yung continuous inflow ba ng money, maaaring na-establish na ninyo yan. Maaari din na mayroong mga inheritance na pinag-uusapan kayo sa ngayon, no, Scorpio. So, we have patience. Ayan. So, yung patience ninyo siguro could be related to this. Mga pinagtrabahuan ninyo. So, the world energy. You've been very patient, no? Siguro matagal-tagal ninyong binuno. 'Di ba? Ang panahon para makarating kayo to this point na ma-accomplish nyo na kung ano man itong bagay na to. So, ngayon, your patience is paying off, no? This is your hard work, your patience going to pay off. Kaya, totoo, 'di ba? No, na
good things come to those who wait, no? Talagang pagtatagumpayan mo ang isang bagay kung marunong kang magpasensya, marunong kang magtiyaga, yung gano'n. And parang gano'n ang ganap sa buhay ninyo sa ngayon. Playfulness. Ayan, this is a reminder for you, no, na hindi lang puro trabaho, hindi puro career or negosyo lang ang kailangan nating pagtuunan ng pansin, but also we need to be playful sometimes. We also need to embrace our inner child at i-enjoy naman natin yung parang to have fun, ano, to have fun at least for few minutes, di ba, for few hours, yung ganon, para lang na magkaroon tayo ng breather, magkaroon tayo ng break, no, sa pagtatrabaho or sa problema, no, sa pagharap nito. So, we have strength. Ayan. So, this could be inner strength, no? Siguro, dahil sa mga sitwasyon at sa mga pagbabagong yan, na maghaganap na, alam mo yun, sorpresa, ba diba? So, maaaring magulat kayo at maaaring ma-challenge kayo rito, no? So, you will need to, to activate your inner strength para maharap ninyo yan at makayanan ninyo, no? Kung ano man ang mga pagbabagong yan. Kasi siguro, maaring merong iba din sa inyo na, alam mo yun, naninibago, 'di ba? Kapag pag may changes na dumating, parang nagkakaroon kayo ng feeling of discomfort kasi may mga tao talaga na hindi sanay sa pagbabago or hindi niya cup of tea, no, ang change. May mga ganon talaga. Kaya maaari din ang iba sa inyo at merong ganon at ito yung makaka-apekto sa inyo ngayon, no, na parang baka maaligaga kayo, ma-overwhelm kayo at lalong malito, hindi na ninyo alam kung ano ang gagawin. So, posibleng may mga ganong sitwasyon na magaganap for some of you rito, Scorpio, okay? At maaari din na napaghihinaan ng loob sa inyo. Siguro sa dami ng ganap, sa dami ng movement, mas lalong napaghihinaan kayo ng loob. Kaya maaring overwhelming talaga para sa inyo ang mga pagbabagong ito. Kaya inimbitahan kayo dito na i-activate ninyo ang inyong courage and inner strength. Innate yan sa atin, sa lahat sa atin. Kailangan mo lang buhayin yan sa loob ninyo. At kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mong harapin ang mga pagbabagong ito. We have insight, be open to enchantment. Okay? Maging bukas kayo sa mga intuitive messages na pinapadala sa inyo ng universe. At meron din mga signs, symbols, and synchronicities na maaaring pinapakita sa inyo, no? And that is guidance para sa iyo. Gabayan kung paano ninyo ina-navigate ang inyong mga sitwasyon sa ngayon. In nature, connect with nature kasi maaaring itong kailangan ninyo sa ngayon para makapagpahinga kayo, para makalanghap naman kayo ng healing energy ng nature spirits. Kasi siguro, mas lalo kayong nai-stress, 'di ba? Kasi siguro wala nga kayong time para sa sarili ninyo, wala kayong time para to have fun, to unwind, mag-relax, 'di ba? Maaring wala kayong ganon. Kaya mas lalo lang kayong mai-stress, no? 'Di ba? Kaya iniimbitahan kayo dito na labas naman kayo. Spend time with nature kasi nature spirits are very therapeutic, very healing, no? Walang gastos, 'di ba? Hindi niyo kailangan gumastos para maglakad-lakad sa park, magtampisaw sa dagat kung malapit kayo sa dagat, 'di ba? Yung gano'n. So, anywhere, no? Kahit sa backyard ninyo, kung saan may mga puno, may grass, may halaman, no? That's enough. That's enough. Meron na kayong makakapag-relax na kayo around that kahit sa simpleng setting lang. Kaya i-try ninyo, no? If you have access to that, i-try ninyo kasi napakalaking bagay makalanghap kayo ng sariwang hangin, napakalaking bagay na alam mo yun, yung makita man lang ninyo ang mga halaman, puno, tubig, 'di ba? Yung mga ganun. It's very relaxing and that would help you, no? Makabalik kayo sa focus. There is an opportunity coming your way. Kaya buksan ninyo ang inyong isipan, ang inyong tenga, ang inyong sarili for these opportunities. Merong mga siguro
dadating dito na iba't ibang klaseng oportunidad. Depende sa inyong sitwasyon. Depende sa inyong pangangailangan. So, good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste.